Magandang umaga po sa inyong lahat at isang kagalakan na muli kayo makasama. Medyo matagal-tagal na hindi ako nakatayo dito sa pulpito nito, kaya excited ako nung sabihin na gusto akong maging speaker dito. Sa sobrang excitement ko nga, sabi ko, teka muna, baka mamaya hindi naman April yun eh. Kasi nangyari na po sa akin sa San Pablo, sa San Pedro, na 1 week akong early dumating. Hindi pa pala ako speaker, susunod na week ko pala. Hindi ako tumatawag kay Pastor, kaya lang mali naman yung number, ay sumunod sa akin ka ng Palawan. Sabi niya, hindi ka naman namin imbita rito. At kanina, again, tuloy-tuloy yung excitement. Hindi ko nadala yung aking formal shoes, kaya rugged shoes ko nadala ko. At pag-upo ko rito, wala yung salamin ko, naiwan ko, kaya wala salamin ngayon si Pastor Buhingero, di salamin na. But anyway, tayo ay magkasama ngayon at isang nagalakan na makasama muli mga familiar faces. Kasi very few churches na po yung talagang pagka nandun ako, parang at-home ako na parang taga-room din ako. Ito po yung isa sa mga churches na ngayon. Dahil na po, naalala ko, ang huling tayo po rito before nung sa financial lecture is si Rudy ay nagbibigay ng testimonial dito. Kaya nung pagpasok ko, nakita ko yung palgit na nariwa ulit yung alaala ko dun sa aking pinsan na ako nag-alaga at kinuha ng But anyway, tayo narito para tayo magkaroon. Medyo nag-a-adjust ako rito sa matanda kasi sa si Pastor. Sige, tayong lahat ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Salamat po aming Panginoon sa patuloy na oportunidad na binibigay mo sa amin upang yung mga anak ay magkasama-sama, maghatid ng papuri, ng panalangin, ng pag-awit at higit sa lahat, sama-sama makinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagsasama-sama ito, hindi kumawaglit ang aming isipan sa katotohanan na ikaw ang pinakamahalagang being na present dito sa aming kalagitnaan. Kasi magdamang manawa sa amin ang iyong presensya. Dalangin din namin ang iyong pagpapatawad at paglilinis sa amin upang ang aming pong pag-aaral nito, ng aming pakikisang dito sa iyo, ay maging kapag-pakinabang. Muli, Panginoon, salamat po sa lahat ng oportunidad nito sa pangalan namin ng Panginoon Jesus. Amen. Meron po akong series na katatapos lamang doon sa church na hindi lang katatapos several years back na ang title ay Flesh versus Spirit. Ito po ay isang serye na ang tinatalakay nito ay yung mga area ng ating buhay kung saan merong malakas na paglalaban. When I say flesh, ang ibig sabihin natin ay yung nananatiling kasalanan sa atin, at yung spirit ay yung bago nating likas bilang mga Kristyano. Ano ba yung mga area na kung saan ay naglalaban-laban? At muling nanaliwa sa akin nung tignan ko. At yung iba rin karamihan dito ay mga bagay na sabihin natin, alam ko na yung pastor, kaya alam, pwede maging malakas ang aking paniniwala kung pag-usapan ulit natin. Halimbawa, in the area of anger, doon ay malakas ang laban ng spirito at ng ating nananatiling kasalanan. O kaya yung sa area ng entertainment at sa maraming mga yung company na ginagamit natin, o kaya yung paggamit ng ating dila, ito yung mga area na obviously alam natin na narito yung paglalaban. Kaya kinuha ko yung isang area na it seems na hindi napapansin ng maraming mga Kristyano na mayroong paglalaban dito ang ating new nature at yung ating remaining sin. At ito po ay ang pagtanaw natin sa kinabukasan. Ano yung ating attitude para sa araw ng bukas o sa mga darating na panahon. Sa isang liham ni Apostol Pablo sa Corinth, yung kanyang ikalawang liham, ay ipinahayag na yung kanyang buong pag-asa na ang bukas, ang future, dito mayroon siyang particular na topic na
tinatalakay, ito ay tungkol sa resurrection ng mga mananampalataya. At dito, ipinahayag niya na ang kanyang buong pag-asa doon sa future resurrection. At dahil dito ay hindi siya nawawalan ng lakas ng loob, lagi siyang punong-puno ng pag-asa, meron siya laging nasa magandang kondisyon ng kanyang espiritu. At dito, ipinaliwanag niya yung difference noong kanyang pag-asa at doon sa pangkasalukuyang kalagayan. Ang sabi niya sa 2 Corinthians 5:7, ito ay general principle, although tinatalakay niya tungkol sa resurrection, pero binigay niya ay general principle. Ang sabi niya, for we walk by faith and not by sight. At sa kanyang pagpapaliwanag, to walk by faith, here is to be guided by things you don't see yet. Naniniwala siya sa resurrection, naniniwala siya sa pagbabago, naniniwala siya sa mga pangako ng Panginoon, pero hindi pa niya ito nakikita. Samantalang yung kasalukuyan niyang kalagayan, nandun yung trouble, nandun yung pagpapahirap sa iglesia, nandun yung pag-asenso ng masasamang tao. Sabi niya, paano ito? Paano ako magkakaroon ng sigla at pag-asa? Pero sabi niya, hindi ako tumitingin sa mga bagay na nakikita ng aking mata, kundi sa mga bagay na ipinangako ng aking Panginoon. Although, ang pinag-usapan niya resurrection, pero let us apply this as he did, doon sa pangkalahatang pananaw natin, doon sa kinabukasan. At dito natin makikita ang talagang pagtatalo ng ating likas na, bagong likas, ang banal na likas na binago ng Diyos at ang ating mga nananatiling kasalanan. Ang unang gusto ko pong sabihin mula sa banal na kasulatan, jump off point lang po yung ating text na ito, hindi po ito yung ating, hindi po ito expository. Ang unang gusto kong ipakita sa atin ng ating Panginoon ay gusto niya buong-buo na ating ipagkatiwala sa Kanya, sa Kanyang pangako, sa Kanyang paggawa, yung kinabukasan. Mukhang simple lamang, di ba? Parang, basta alam ko na yan, ilang beses na ituro sa atin yan. Pero tingnan po natin, yung paglalarawan na binigay sa atin ng ating Panginoon tungkol dito sa pagtitiwalang ito, kung paano tayo dapat mabuhay, paano natin haharapin yung kinabukasan, tignan po natin yung paglalarawan na ibinigay ng ating Panginoon, ng ating relasyon sa Kanya. Pamilyar tayo halimbawa sa 23rd Psalm. Siguro lahat kayo, almost lahat kayo memorize nyo na yung 23rd Psalm. So in the interest of time, hindi na natin ito titignan. Pero doon sa 23rd Psalm, inilarawan ng psalmist, tulad niyang kanyang sarili sa isang tupa. Isang tupa na umaasa doon sa kanyang pastol. Yung pastol niya, yun ang naghahatid sa kanya doon sa kung saan siya kakain. Yun ang naghahatid sa kanya kung saan siya iinom, dahil ang isang tupa ay hindi pwedeng uminom doon sa umaagos na tubig. Kailangan siyang dalhin sa isang still water, yung banaya o yung tubig na hindi kumikilos. Yung kanyang pastol ay dinadala siya sa isang lugar na kung saan kahit nandun yung kanyang kaaway, panatag ang kalooban niya na siya inaalagaan. At yung kahit sa lumakad siya doon sa valleys of the shadows of death, panatag siya dahil kasama niya ang Panginoon. So tingnan niyo po yung larawan, ha? Tingnan niyo kung ito ang naglalarawan sa atin. Yung pong tupang ito ay hindi lamang ang pinakita sa kanya, hindi siya yung sasabihan lang ng pastol na, ganito ang gawin mo. Pag pumunta ka ron, may pagkain ka ron. Pag pumunta ka ron, may inumin ka ron. Para protectionan ka sa iyong kaaway, ganito ang gawin mo. Ganyan ang, hindi po ganun ang larawan na pinakita. Ang larawan na pinakita, yung pastol ang siyang nauuna at yung tupa ay sumusunod lamang. Hindi niya kailangan ng scheme o ng pamamaraan to get into yung green pasture. Unang-una, hindi niya alam kung saan yung green pasture. Ano lang dapat niyang gawin? Sumunod siya doon sa kanyang pastol. Pagka lumiko sa kanan yung pastol niya, huwag niya sabihin, teka muna, mukhang mas maganda rito sa kaliwa.
Kahit na wala sa kanyang karanasan at wala sa kanyang pangunawa, ang larawan na pinapakita, sumunod ka lang kung saan ka dinadala ng iyong pastol. Hindi niya kailangan tumingin sa malayo, hindi niya kailangan lapitan yung kanyang pastol. Sabihin mo nga sa akin yung 5-day plan. Saan ako kakain ng Monday? Saan ako kakain ng Tuesday? Walang ganon. Ang sabi lang nga, ang Panginoon ang aking pastol at ako'y dinadala niya. Sumusunod ako sa Kanya. At dahil dito, kahit saan niya ako dalhin, kahit yung paningin ko, sinasabi sa akin, pangit itong lugar nito. Itong lugar na ito ay may tuturing na valleys of the shadows of death. Itong lugar na ito, nandito ang iyong mga kaaway. Kahit nakikita pa yun ito, yung kanyang paningin sinasabi, pero isa nabibigay sa kanyang pag-asa. Yung pastor ko nagdala rito Yung aking shepherd ang nagatid sa akin dito. At siya ang aking susundin sapagkat ang pinakamaganda ang ibibigay niya sa akin. So yan po yung unang ipinakita at several po itong ating titignan. Again, yung picture presented by the psalmist in Psalm 73 verse 23. Yung Psalm 73, isang wisdom psalm na pinangahawakan na psalm para tulungan yung mga tao na naiinggit doon sa mga masasama. Yung mga tao, yung mga sinners, na para bang wala silang trouble, parang sila yung nagtatagumpay, samantalang yung mga Kristiyano, sumusunod kami sa Panginoon, kami yung nagugutom, kami yung nawawalan, kami yung naapi. Ang sabi niya rito sa verse 23, nevertheless, I am continually with you, you hold my right hand, you guide me with your counsel, and afterwards, you will receive me to glory. Saan po yung contrast na pinakita? Ang pinakita po rito, kung gagamitin niya yung kanyang mga senses, kung gagamitin niya yung kanyang nakikita, na obserbahan, ang conclusion na makukuha niya, mas mabuti pa, gayahin ko na lang yung masasama. Gayahin ko na lang yung masasama. Sabi ng isa amin, nag-a-apply sa amin na may jeep na kami na may driver kami kinuha, pagkatapos puro illegal yung kanyang ginagawa. Nung kausapin ko siya, sabi ko ganyan, hindi tama yung ginagawa mo, itong linya natin, itong sasabi niya ganyan. Sabi niya, sir, hindi na panahon ng Kristo ngayon. Panahon na ngayon ng listo. Sabi niya, kapag ka ganyan ang ginawa mo, walang mangyayari sa negosyo nyo. Sabi ko, pasensya ka na, hindi tagumpay ang hinahanap ko, kundi ang pagsunod sa ating Panginoon. Kung titignan natin yung ating paligid, di ba? Kapag tinignan natin, madadala tayo na mas mabuti pa yung scheming, mabuti pa yung pamamaraan ng mga makasanlibutan, nagtatagumpay kapag ginamit natin ang analysis. Kahit na sa church nga kapag sinabi natin, teka muna, bakit ang mga Reformed Baptist, kakapihan mo, itong malalaking churches, hindi naman sila sumusunod. Ano ba mga ginagawa nila? Ay, yun naman pala, meron naman pala silang mga carnal na pamamaraan. Hindi naman siguro masama kung gagawin ko ito, kasi ginagamit naman ng Panginoon Nagtatagumpay naman sila Doon tayo dadalhin sa ganung konklusyon. Kaya ito, kung gagamitin niya yung kanyang senses, maaari siyang itulak sa ganito. Pero sabi niya sa verse 17, it was only then, nung siya'y pumunta doon sa sanctuary, nung siya'y maalala niya ang Panginoon, maalala niya ang ginawa ng Panginoon, then nagsimula siyang to walk by faith and not by sight. Nakita niya yung greatest comfort to him ay hindi, was not a promise of sure blessing, but that he is in fact guided by God. Hindi man siya pangakuan, pero masasabi niya, as we have read in verse 23, you guide me with your counsel, or 24, and afterwards you will receive me to glory. Verse 23, you hold my hand. Parang sinasabi niya sa conclusion niya na wala akong pakialam kung na nakikita ko sa paligid ko. Wala akong pakialam kung ano nangyayari sa kapaligiran ko, basta ang totoo. Hawak po ako sa iyong mga kamay, ginagay mo ako,
madapa man ako, makaladkad man ako, maputikan man ako, ang sabi niya, ang isang katiyakan ko, afterwards, you will receive me to glory. Yun yung pananaw niya. Yun yung tingin niya sa kanyang buhay. Kung ano yung, kung saan siya dinadala ng Panginoon, yun ang gagawin niyang pagsunod at hindi niya gagamitin yung kanyang sariling analysis. So, ilarawan tayo ng ating Panginoon bilang mga pilgrims. Ilarawan tayo na mga manlalakbay sa mundong ito. Sabi, hindi tayo taga rito. Kapag merong idea ng pilgrimage o yung paglalakbay, hindi naman katulad ng paglalakbay ngayon, mga lighted streets, mga sasakyan na may headlight. Kapag naglakbay ka noon, asahan mo, may dadaanan kang mga lugar na mga dilim at mahirap hanapin. Ang sabi sa atin sa Psalm 119, itong Psalm 119, ang sabi dito, ang pagbuman dito ay, how can a young man, papaano ang isang bata, isang lalaki, can keep his way pure by doing yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi siya lalakad sa pamagitan ng kanyang sariling scheme o analysis, kundi titignan niya yung pamamaraan ng ating Panginoon. Saan natin makikita ito? Sa 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Alam niyo yung alam niyo yung picture na to, yung pag sinabi yung light, kasi maliit na parang maliit lang siyang tasa, meron siyang oil, at meron siyang mitya, at meron ilaw, itinatali nila yun sa kanilang mga paa. Kapag naglalakad sila, para makita nila kung saan yung kanilang dadaanan. O minsan, kahit dala-dala mo rin, binababa nila yun para makikita yung kanilang daraanan. So, palagay nyo gano'ng malayo mararating yung ilaw na yun. Hindi yung katulad ng ating mga headlights at meron mga nauusong mga LED flashlight dun sa ibabaw ng sasakyan na pag binuksan, akala mo talagang umaga yung as far as siguro mga 20 to 50 meters, makita mong may ilawan na, kaya hindi bawal, hindi pa pwedeng gamitin sa city. Pero hindi ganun ang larawan na pinakita itong maglalakbay na ito. Ang maglalakbay ng kanilang panahon, siguro mga 1 foot lang o dalawang talampakan lamang, o baka isang talampakan lamang, ang nakikita niyang dadaanan. Kapag nag-move siya, saan lang niya makikita yung marami kasi mga tao na gusto mo na yung matiyak. Ilawan mo muna lahat yan. Pag may maliwanag, yung nakita mo okay, edi okay na. Pero itong tao ito na nagpahayag dito, at pinakita niya na parang tayo naglalakbay sa isang madilim na landas, papaano ako makakakita? Papaano kung maralaman kung ano ang nasa aking harapan? Paano kung malalaman may kapahamakan dito? May tagumpay dito. Tama ba yung aking pupuntahan? Ang sabi niya, the Word of God, yung salita ng Diyos, parang ilaw yan. Hindi niyan sasabihin sa'yo kung ano ang matatapakan mo. Hindi niyan sasabihin sa'yo kung ano mangyayari sa'yo 2 days from now, 3 days from now. Pero isang bagay ang titiyakin ng Word of God, yung bawat hakbang mo ay magiging maliwanag at tama. At yun ang gusto niyang ipakita sa atin. Sa bawat isa sa atin, ang image na ito, binibigyan sa atin yung impression of dependence. Impression of dependence doon sa ilaw. Kasi mahirap kung kita lahat, baka kalimutan na natin yung ilaw. Ito, asa ka lang dito sa ilaw na ito. Asa ka lang dito sa ilaw na ito. Naranasan ko na pong mag-travel ng ganyan, bago lang yung aming sasakyan. Bago na, hindi brand new, hindi bagong acquire namin. Hindi ko pa masyadong kabisado. Nag-travel kami dun sa Bicol. Pride. Gusto kong buksan yung floodlight, yung floodlight. Ibig sa mabuksan ko, napatay ko bigla yung headlight. Dahil mabilis ang takbo ko, biglang pitch darkness. Natakot kami lahat nun kasi hindi kami pwedeng pumreno at hindi ko na alam kung paano bubuksan ay tumatakbo ako sa
madilim. Pero bakit ang lakas ng loob kong tumakbo na mabilis? Eh, kitang-kita ko lahat eh. Kaya nung buksan ko yung ilaw, at nung patayin ko yung ilaw, biglang nataranta na ako. Samantalang kung mahina lang yung ilaw ko, hindi ka tatakbo na mabilis, gusto ko tiyak yan yung susunod, eh dadaling ka sa kaayusan. So ito po yung paraan ng ating Panginoon. Hindi niya gusto na ibigay sa atin yung buong plano at bahala ka na. Ikaw mag-skip. Ito yung mangyayari. Pati sa mga dealing niya, di ba yung magawa niya sa kanyang mga tao, ipinapakita rin itong prinsipyo na ito na gusto ng ating Panginoon mabuhay tayo sa day-to-day basis, trusting and depending upon Him. Halimbawa, nung tawagin niya si Abraham, tawagin niya si Abraham dito sa Genesis 12, hindi niya sinabi na, Abraham, ito yung mapa, pumunta ka dito sa lugar na ito at pagdating mo riyan, ganitong gawin mo. Magtanim ka, kausapin mo si taong ganito, itong direksyon mo dito ka, ito yung itsura ng ano, para hindi ka maligaw, ito yung itsura ng lugar, ito yung hindi po ganito na sinabi ng Panginoon kay Abraham. Ang sinabi ng Panginoon kay Abraham dito, ganito, in verse 1, go from your country and your kindred, your father's house, to the land that I will show you. Hindi niya nilarawan yung lugar na yun. Sa palagay niyo, ano makikita kung binigyan si Abraham ng vision na makikita niya yung lugar na yun? Ano makikita niya? May mga tao pala rito eh. May mga walls. May mga sundalo. Magiging stranger ako rito. Gagamitin na niya yung analysis niya. Ayaw ko Panginoon, hindi pwede. Mahirap dun sa lugar na yan. Kaya sabi niya, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. At ginabayan siya ng Panginoon. At pagdating niya ron, sino una niyang nakita? Ang una niyang naranasan ay ang Panginoon. At siya nagpasalamat sa Panginoon at sa hari. So, yun ang paraan ng Panginoon. Dadalhin ko sa bayan na sasabihin ko sa iyo kung saan at kung paano. Yung mga tao ng ating Panginoon na pinalaya niya mula sa Ehipto, paano sila lumakad? Pinakita ba ng Panginoon, pinatali sila sa bundok? At pagkatapos, pinakita sa kanila, ayun yung lugar, ayun yung bayan, etong landas, dito kayo dadaan. Ganun ba pinakita ng Panginoon? Sinong pamilyar daw? Paano? Paano sila nakapaglakbay? Ha? Sa wilderness. Pero paano? Paano nila na daman yung sa nilang dadaanan? Tandaan nyo? Meron silang guide, meron silang pillar of clouds sa umaga at pillar of fire sa gabi. Kapag naglakbay yung pillar of clouds o yung fire na ito, susunod sila. Pag tumigil, magkakampulis sila. Pag umandar ulit, andar na naman sila. So yun ang nangyari. Hindi sila binigyan ng plano na ito yung gagawin at magtatagumpay kayo sa buhay. Ang dapat lang nilang gawin, kapag kumilos, nagpakilos, nag-utos ang Panginoon, susunod kami. Kapag tumigil ang Panginoon sa kanyang guide, titigil kami. Dito ko nga sinasabi doon sa mga iglesia, maging sa mga anak, na minsan, may mga pagpapasya yung nasa ibabaw natin, yung pastor natin, o yung magulang natin, may pagpapasya na parang mali yata ito. Hindi yata tama, mas wise yata itong decision ko kaysa sa pastor ko, kaysa sa... Alam niyo po, kung ganyan ang naging takbo ng isip ng mga tao doon sa kanila, hindi sila susunod kay Moses. Kasi kung titignan niyo yung mapa, kung pupunta sila doon sa lupang pangako, kapag dumiretso lang sila dito sa daan ng Philistines, siguro isang buwan, nandun na sila eh. Kasi natandaan niyo si Joseph, saka mga kapatid niya, pabalik sila. Bili tayo ng trigo, tapos balik tayo sa Egypt. Ubus na, punta ulit tayo ron. Pabalik sila. Bakit sila naging 40 years? Sapagkat imbis na dumiretso, dito sila pinadaan ni Moses. Ay ko, mali ito si Moses, hindi tama ito. Huwag natin sundin yan.
Gamitin natin. Pero sabi ng Panginoon, ayan si Moses, diyan kayo sumunod. Eh, pagdating doon, diyan kayo sumunod, mali. Sa palagay nyo, mali. Pero ang ating tungkulin, hindi alamin kung ano ba ibubunga, kundi isundin yung inilagay ng Panginoon na pinuno. The day to day. It's a day to day. Nabanggit yan, it's not in my note, kasi karamihan ng may mga lumalapit kasi sa akin mga pastor at mga members ng ilang mga churches na may problema doon sa church. At may isang problema eh. Ang isang problema na nakita ko, may mga members na gustong sila mag-lead. Hindi ako kinausap ni Pastor, di ba? Wala kami mag-uusap dito ha. Sumagi lang sa isipan ko na maalala ko dito. May mga members na gusto nila, Pastor, maling decision. Maling, ito ang dapat mong gawin, ito ang dapat, ang sinasabi ko sa kanya, si Pastor, ilagay ng Panginoon dyan, siya mangunguna, kahit na mali yung kanyang desisyon, basta hindi ito makasalanan, kahit mali yung desisyon niya, gagamitin ng Panginoon kahit mali yun. Hindi mo responsibilidad yun. Ang responsibility mo, yung mga bagay na ginagagawa sa'yo ng Panginoon. Ano yun? Suportahan mo ang lahat ng gawain ng church, magbigay ka ng nararapat, ipanalangin mo ang iyong mga kapatid. Yun ang mga responsibility. Yung administration, pabayaan mo sa pastor. Kung siya nakakasira sa church, tatanggalin na ng Panginoon, basta maghiwalay tayo. Ito po yung pinakikita dito. Kapag nagsimula ng mag-analyze ang tao, at nakalimutan niya, teka muna, ano bang pinagagawa sa akin ng Panginoon? Pero dito, hindi yun ang sabi ng ating Panginoon. Ang in Exodus 13, 21-22, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of clouds by day or the pillar of fire by night from before the Lord. They live on a day-to-day basis. Day-to-day yung kanilang ginagawa. Yung maging ang ating Panginoon, ipadala niya yung kanyang mga alagad upang mangaral in Mark 6. Tinawag niya yung kanyang 12 alagad at pinadala sila 2 by 2 at binigyan sila ng authority over unclean spirit. Ang sabi sa kanya, huwag kayong magdadala ng anuman sa inyong biyahe maliban sa inyong tungkod. Walang tinapay, walang bag, walang pera sa inyong mga belt, at yung sandals na but to wear sandals and not put on 2 tunics. And he said to them, wherever you enter the house, stay there until you depart from there. Ito muna, Panginoon, yung pupuntahan ko mahirap na lugar, wala akong kakilala ron, wala akong tulugan. Paano kung hindi nila akong pakainin? Yun po ay walking by sight. Ina-analyze mo. Samantalang ang dapat mong tignan, ano bang sinabi ng Panginoon? On a day-to-day, dun sa pag hinarap mo, saka mo lang gagawin yung bagay na dapat gawin. Hindi nila dapat i-secure yung kanilang 1 month day, kundi day-to-day. Pag pumasok sa isang bahay, pakakainin kayo sa bahay na yan. At kung kahit na mahirap yung taong yan, walang ipapakain sa iyo, huwag mong i-analyze. Ako ang nagsasabi sa iyo. Finally, yung Great Commission. Anong promise sa Great Commission? Pumunta kayo, humayo kayo, pangalan nyo ang Ebanghelyo. Anong pangako sa kanila? O sige, para siguro, ito ang perang marami sa inyo. O ito ang mga pangalan, anong pangako lang ng Panginoon sa Great Commission? I will be with you. No other promise. Wala nang ibang pangako. Pero mo, sasakupin lang po mundo ng Ebanghelyo. Ang pangako lang, I will be with you. Panginoon, wala kaming pera. Paano namin gagawin? Wala kaming kakilala. Hindi namin alam yung lingwahe dito, lingwahe ron. At buti ko susunod yung mga tao niya. Paano gagawin natin? Pangako lang ba yan, I will be with you. I will be with you. Alam niyo, napakarami nitong prinsipyo nito sa mga nakasulatan. Halimbawa, yung panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon. Ang panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoon is, unang-una, ito ay tungkol sa kanyang kalagatian,
Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our 1 year supply of bread. Diba? Yung last time you check yung Bible ko, hindi ganun eh. Give us this day our daily bread. This day, our daily bread. Ay, hindi, kailangan magtrabaho ko, kailangan makapag-ipon ako. Dahil may bagyo darating, Panginoon. May bagyo. Tapos, merong El Nino. Merong, baka magkaroon pa ng rice shortage. Kailangan mag-ipon ako ng marami, kaya naka-stock yan dyan. And I will tell to my soul, eat, drink, you have enough. Sabi ng Panginoon, no. Give us this day our daily bread. Eh, paano pag naubusin today? Pray again. Give us this day our daily bread. Sabi niya sa atin yung futility, yung kawalang kabuluhan ng anxiety, ng pag-aalala. Sabi niya, hindi kayo makapagdadagdag ng taas ninyo eh. Hindi nyo madudugtungan ng 1 minuto man lang yung buhay nyo. Hindi nyo mapapaputihan yung buhok sa pag-aalala. Bakit kayo mag-aalala? Ito kayo pinakita sa atin ng ating Panginoon. Pinakita nyo yung danger sa 1 Timothy 6:69. Yung mga gusto yumaman, yung gusto nyo maging komportable at secure, sila na yung nauulog sa maraming kapahamakan. Sabi niya, 1 Timothy 6:6-9. Now, godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and in many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. Notice what we are to be contented about. Food and clothing. Be content. Nasa ng palalaasan dito yung lugar ng looking forward for better and more affluent future. Hindi nga ito, inalis namin ito yung desire for a greener pasture. Nakita natin yung evil of desiring to do rich. So, bakit kaya ito, hindi ko sabi napapansin ko sa mga kasulatan, pero na-overwhelm ako nung tinitignan ko yung gano'ng kalakas yung mensahe ng Panginoon na umas ka lamang sa day-to-day na buhay mo sa kamay ng Panginoon. Napakalakas ng mensahe, napakarami. Kung isang pabato-bato lang, pwede mo pang ilag-ilagan eh. Pero ito, avalanche ito eh. Landslide of evidences ng gusto ng Panginoon. Huwag kang matakot sa kinabukasan. Kahit ano ang nakikita mo, walk by faith and not by sight. Bakit kaya ito ang binigyan ng diin ng ating Panginoon ay pagkatiwala ng ating buhay sa Kanya in such a way na kaya natin mabuhay on a day-to-day at the time, one step at a time, not being bothered by the prospect of the future. Wala mo na because we're carnal men. Ibig sabihin, laman tayo eh. Tayo ay laman. Madali tayong masway ng ating mga senses. Nararamdaman natin yung gutom. Nararamdaman natin yung umuuga yung ating bahay. Nakikita natin yung kahirapan. Nalalaman natin at ang tendency natin, magtumubon tayo ayon dun sa ating nakikita. Hindi sa pangako ng Panginoon. Ayon dun sa ating nakikita. Halimbawa, si Eve, nung siya ay mahulog sa bukso, sabi, and she saw, hindi dahil kailangan niya. Hindi dahil iniutos ng Panginoon. Hindi dahil pinabayaan siya ng Panginoon, kundi nakita niya, masarap. At ginamit niya yung sarili niyang, kung nakita niya, ginamit niya yung kanyang analysis, ginamit niya yung kanyang judgment, na yung nagpahamak sa kanya. Tinignan ko nga yung judgment ni Eve sa nakita niya eh. Sabi niya, nakita niya yung prutas, good for food. Paano niya nalaman? Nakain na ba siya?
Meron na bang tumikim nito at nagsabi sa kanya, masarap talaga? Wala pa naman eh. Pero nadaya na siya ng kanyang puso. It will make one wise. Ano niya nalaman? Nasubukan na ba niya? So tayo nagre-respond tayo, tumutugol tayo dun sa ating mga senses. Hindi lamang dito tayo ay karnal na nalalaman natin yung luto. Alam natin natatakot tayo dun sa maaaring kahinanta. Halimbawa, yung mga bagay na kinatatakutan natin, base yun dun sa ating experience. Sabi ko ako, kaya kong harapin ang lahat ng klase ng kamatayan. Isang kamatayan lang kinatatakutan. Kaya matabunan ako ng ano. Matabunan ako ba, lumindol at matabunan ako at buhay ka ron. Na hindi ka makakilos. Kasi nagsimula lang yan sa isang karanasan ko na may tumulong ako sa pag-repair ng isang kotse. Nato kami dalawa sa ilalim ng kotse. Hindi ka makakilos, makatinikot mo, hindi mo Tapos hindi ka naman makareklamo kasi yung boss mo, nandun din, kasama mo eh. So kung naisip pa paano mo nakadagan sa iyo mga bato, pagkatapos nakatakot, sabi ko, hindi ko yata ito kakayanin. Kaya yun lang, naging pinalala ko na kamatayan. Lahat yung ating mga ayaw, yung mga pinatatakutan natin, galing yung sa ating sariling analysis, galing yung sa ating sariling mga gawain. At misa sa takot ng tao, sumusuko siya, isinusuko niya pati utos ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang analysis, sabi, pag hindi mo ito ginawa, ganito ang mangyayari sa'yo, mapapahama ka. Katulad nung sa Psalm 70, sabi niya, yung mga makasalanan, sila nagtatagutan, pero ako napapahamak eh. Parang yung senses niya, yung sinasabi, kaya ang tendency, i-abandon ang kanyang duty. Halimbawa, ang pinakamalaking problema ng ating society ngayon, ng Philippine society, ay dysfunctional homes, absentee parents. Yun ang pinakamalaking problema natin. Kaya ang mga bata na lumalaki ng walang model at wala rin kakayahan na magtayo rin ang kanyang sariling pamilya sa magandang simula. At bakit po nangyari ganito? Hindi dahil nabando ng mga magulang, kundi dahil sa kagustuhan ng mga magulang na i-secure yung future. I-secure yung future na abandon yung mga bagay na responsibility ng mga parents dahil hindi dapat magutom. Isa nagpapaalam sa akin, sabi niya, alam niyo, kapag dito ako nag-stay mamamatay ang pamilya ko sa gutom eh. Sabi ko, ilan na bang pamilya alam mong namatay sa gutom? Dahil hindi delay yung step na ginawa natin. Wala siya maipakita sa akin na namatay sa gutom. But in his analysis, because he's walking by sight, nakikita niya mga nangyayari sa paligid, nakikita niya yung kanyang kalagayan, then he will make an analysis. Ang decision niya, galing sa analysis niya, and he's walking by faith, by sight. Samantala ko sinabi niyang ito, ang dapat tuloy. Noong kami ay babalik dito sa Pilipinas, ang pera ko po sa bulsa, $75. Wala kaming pera, hindi mo ako ng trabaho, nag-aaral ako ron eh. $75, wala akong bahay, wala akong church na babalikan. Kasi yung church, umalis ako, may pumunta isang pastor, hindi ko nung pwede sabihin, ito na ako, ka na dyan. So yung $75, pagdating dito, pinalit ko ng peso, ang una namin binili, toothbrush, naubos. Sabi ko, gano'n ba kamahal? Toothbrush dito, 5 kami, up, na time ko. Naubos. Bakit ako, pero ba't ako bumalik? Sa bakit gusto ng Panginoon ko? Tinawag ako para maglingkod sa aking Panginoon. Pag ginamit ko yung aking sight, ang sasabihin ko, paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Paano ko ito makakainin? Hindi man ako pwede magtrabaho na. Wala na pwede magtrabaho. Kaya sabi ko sa family ko, tinawag tayo ng Panginoon para dito, tinawag para maglingkod, maglilingkod tayo, let us walk by faith. Ngayon ko na matapos yung mga anak ko, isa na lang yung nag-aaral. But,
kapag tayo ay tumanaw doon sa securing the future, doon po nangyayari ang maraming kapamakan. Marami ang nabubuhay naman, hindi man mapahamak, nabubuhay sa takot. Sapagkat hindi nakikita yung konkretong basihan doon sa future. Natatakot sila. Sabi nila, pag sumunod tayo sa Panginoon, walang mangyayari sa atin eh. Nakalimutan yung sinabi ni David, I was young, I've been young, and now I'm old, but I have never seen a man of God, a man obeying God, walking according to the direction of God, begging bread. At meron ba tayong kilalang tao na faithfully sumusunod sa Panginoon at napahamak? Faithfully, tinatalikuran niya maraming opportunities na mga magbibigay ng material at present na ginawa at tapos ay napahamak, napariwara ang mga anak. Wala pa po kilala na ganoon. Marami sa atin ang nabubuhay din sa frustration and depression dahil uncertain yung future. Paano na ako? Paano na? Wala akong, lalo na yung mga hindi pinagkalooban ng lifetime partners. Hindi naman po lahat. Pero maraming paano na yung future ko pag may sakit ako, sino? Leave that to the hands of God. Yun po sa amin, ang pinakamalaking tinignan ko yung record ng mga disiplina, anong karamihan, ang equal yoking. At lahat yun ang nakausap ko, natakot lang mag-isa. Again, future. It's day to day. It's day to day. Ang problema is just, maraming mga Kristiyano just cannot trust God. Kailangan, hindi ko nang tatalikuran ng Panginoon, pero gagawa ko ng sarili scheme to secure my future. Pero hindi niya alam yung scheme niya yun, umaalis na siya rin sa landas ng Panginoon. Now, bago natin iwanan itong paksa nito, gusto kong talakayin yung maraming mga passages o mga argumento ginagamit laban dito sa, alam niyo, naging kontrobersya dito sa akin dahil sabi parang against ako sa planning, against ako sa paghahanda para sa future, ipapahamak ko raw yung mga tao na mapapasunod ko dun sa aking sariling pamamaraan. Sabi niya, pwede ikaw, pinagpala ka ng Panginoon, nagtiwala ka, at nagawa mo lahat, at sumunod ka sa Panginoon, at hindi ka napahamak, pero hindi raw lahat ay gano'n. Tinatanong ko naman, sino? Sabi mo sa akin kung sino? Wala naman silang maituro. Ang isang objection nila rito, hindi ba raw, lagi silang pupunta sa Proverbs 6:6-11. Pagkakal kayo doon? Proverbs 6:6-11, ang sabi rito, sabi ni Solomon, go to the end, you sluggard. Kayong mga tamad, tignan niyo ang kanilang pamamaraan. Sabi niya, wala silang kapitan, walang namumuno sa kanila. Verse 8, provides her supplies in summer and gathers her food in the harvest. How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Sabi nila, hindi ba si Solomon mismo nagsabi na tignan mo yung mga langgam. Pag summer, ipon sila ng pagkain. During harvest, ipon sila ng ipon. Kaya pagdating ng tag-ulan, pagdating ng snow, meron silang kakainin. Di dapat ganun din tayo. Ipon din tayo ng ipon, tiyakin natin na meron din tayong kakainin. Diba? Parang yun ang logic. Ang problema, ito pong Proverbs 6, isinulat ito hindi para doon sa mga ayaw mag-ipon. Hindi sa mga nagpapabaya sa kinabukasan. Ito po isinulat laban sa mga tamad. Laban sa mga tamad. Kaya nga ang ano rito,
How long will you slumber, O sluggard? Alam niyo yung sluggard, yung slug, yung parang uod, yung susuna. At yung mga Proverbs, makita mo dyan, yung galing kondima, yung mga tamad. Wala mangyayari sa'yo. Ano ba ang problema ng tamad? Ang problema ng tamad, hindi yung future. Hindi yung pinababayaan niya yung future. Ang problema ng tamad, yung present. Meron siyang dapat gawin, hindi niya ginagawa. Hindi niya tinutupad. Halimbawa, sa isang bahagi ng Proverbs, sabi yan, meron daw isang tamad, kumakain ng kanin, lulubog yung kanyang kamay dun sa kanyang pagkain, tapos tatama rin na, ayaw nang angat. Hirap. Ang hirap po. Tutulog na lang, nakalubog yung kamay dun sa silangan. At merong isa naman daw tamad na ng hunting, gising ng maaga, patay ng usa, inuwi sa bahay. Pagdating sa bahay, pinamad na. Ayaw ng hindi na nilinis, hindi na niluto, hanggang nabulok yung usa. Yun ang nilalabanan dito. Pag hindi ka tumulad sa mga langgam. Ang langgam, pag may trabaho dyan, gagawin niya. Gagawin niya. Nothing was mentioned about securing the future. Ang sinasabi dito, summer, yun ang panahon ng magtrabaho ka. Not securing the future. Kasi marami naman tao nagsisecure ng future, pero pagdating ng future, wala rin nangyayari. Lahat ng iniipon nawawala, lahat ng meron isang nagpaalam sa akin noon, siguro mga 20-30 years ago, makikiusap sa akin, sabi niya, sa Saudi raw siya, sabi ko, paano mo anak ko liliit? Sabi, hindi para sa kanilang pinabukasan. 2 years lang. After 2 years, another 2 years, another 2 years, another 2 years. Ayun yung anak niya, may Kristiyano ito ha. Anak niya isa, may asawa ng Iglesia ni Manalo. Yung isa nag-Muslim na. Yung isa, hindi ko alam yung nangyari ng isa. Siya nahulog na rin sa kapahamakan sa yung asawa niyang faithful Christian. Siya yung pinakakawawa na nagtitiis. Nasaan yung para sa pamilya? If you only trusted, kung nagtiwala lamang sa ating Panginoon. So, hindi hindi natin pwedeng gamitin itong Proverbs 6. Ito ay para doon sa mga tamad. Ito ay para doon sa mga tamad. This is not about securing the future. Yung pong mga nagpapabaya sa present responsibility to secure the future, hindi ito yung passage para sa kanila. Ang passage po sa kanya, yung mga pursuing dreams, yung mga nag-hoard, yung mga nag-iipon ng marami para siguraduhin, kailangan makapal na yung aking bank account. Ang passage sa kanila is not Proverbs 6. It's Luke 12:20. That was Luke 12:20. It's the judgment of God with a rich fool, saying, "You fool, this night your soul will be required of you." And also in James chapter 4, yung sabi nito, gagawin ko ganito, makayaman ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung yung syudad na yan, nandyan pa yan bukas. So it's a day-to-day thing. Ang tutulungan nila, parang nag-encourage ka pa ng fatalism. Parang, bahala na. Kamusta yung mga paano pag-aaral? Bahala na. Anong kakainin niyo mo? Bahala na. Punta na lang ako dyan sa bibisita. Mag-visitation na lang kami sa mga members na mga 11:30 ng tanghali. Sabi niya, fatalism. Fatalism, talagang naniniwala tayo na ito'y magbibigay magbibigay talaga ng kapamakan. Bakit ka nga naman magsisikap pa kung tinakdanan ng Panginoon ang bahala sa akin? At ang fatalism, ito'y paniniwala na walang namamahala sa buhay niya kundi siya lamang. Ang tinuturo natin is not fatalism but faith in God. Halimbawa, pamilyar tayo sa Proverbs 31, yung babae na talaga sobrang pagsisikap niya. Gigising siya ng maga, pagkatapos ay matutulog siya gabi-gabi na,
Pagka merong available na business, papasukin niya. Kapag merong pagkakitaan, pupuntahan niya. Hindi niya pinapabayaan yung mga opportunity. Pero anong dahilan? Proverbs 31:30 says, "Charm is deceitful, beauty is vain, but a woman who fears the Lord." Hindi po dahil bahala na, kundi siya may takot sa Diyos at ang takot sa Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng pagtulak upang tayo ay sumunod at gawin natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Yung mga Puritans nga pinikilala sila na bilang mga may takot sa Diyos, naniniwala sila sa lahat ng mga ang Panginoon ang nagpapatakbo ng lahat ng bagay, ang Panginoon na nagpapalakad. Pero tignan niyo yung mga sinasabi ng mga Puritans. Sabi limbawa ni Richard Baxter, "Be diligent in your calling and spend no time in idleness. Perform your labors with holy minds to the glory of God and in obedience to His commands." At hindi rin sila nagpapabayad sa mga opportunity para kumita. Sabi rito ni Baxter again, "If God show you a way in which you may lawfully get more than in another way, without wrong to your soul or to any other, if you refuse this and then choose the less gainful way, you cross one of the ends of your calling and you refuse to be God's steward." Kung takot ka sa Diyos, hindi mo yung future, kundi pag binigay ng Panginoon yung opportunity to earn at hindi mo tinanggap yung opportunity na ito, you refuse to obey God. So it's not a matter of security of future, but obeying the Lord. So paano natin lalarawan ang ating sarili? Nakikita ba natin ang ating sarili na parang sumusunod lang sa isang pastol? Or meron tayong ibang pananaw, meron tayong ibang tinitignan na plano? I think pastol, occasionally tuwing Sunday, titignan ko yan tuwing umaga, but I have a plan for God. I have a plan for myself. Ang pinakita sa atin bilang sa Kristiyano, kung may takot sa Diyos, ang lahat ng ating mga hakbang, ang lahat ng ating gagawin, ang lahat ng ating pagpapasya, ang lahat ng ito, isa lamang ang dahilan. Ito ang putos sa akin ng aking pastol. Ito ang hakbang na ito ang aking gagawin. Kahit sa palagay ko ay magdadala sa akin sa pamangkan o kahirapan o difficulties, itong pinagagawa sa akin ng ating Panginoon, ito ang aking gagawin, because ultimately, it will lead me to glory. Grabe. Salamat po aming Panginoon na naunawaan mo ang aming puso, aming isip, naunawaan mo ang aming kahinaan. At alam mo, Panginoon, na madali kaming madala ng aming mga karanasan, ng mga bagay na nakikita namin, ng mga bagay na nararanasan namin. At maraming pagkakataon, O Diyos, na kami nagpapasya, gumagawa ng kaisipan base sa mga bagay na ito. Patawarin mo, Panginoon, ang mga anak na gano'n. At dalangin po namin, turuan mo kami na humakbang ayon sa iyong patnubay, ayon sa liwanag na ibinibigay ng iyong salita, na bawat pagpapasya at bawat takpong namin gagawin ay masasabi namin na ginagawa namin ito dahil may takot kami sa Diyos. At itong kalooban ng aming Panginoon. Panginoon, itanin mo po ang mga katotohanan ito sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus.